Nais ni Jesus na ituring nating ina ang kanyang ina. So whenever we honor Mary as our mother, we are honoring our Lord too. Sa pagpaparangal natin sa mahal na Birheng Maria, pinararangalan din natin si Jesus na naghabilin sa atin sa kanyang ina at kung paanong inaruga ng minamahal na alagad si Maria at pinatuloy sa kanyang tahanan. Inaanyayahan tayo at pinapaalalahanan na si Maria ay dapat magkaroon ng puwang sa bawat puso at tahanan ng bawat Kristiyano. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Hayaan po ninyong basahin ko ang ilan sa mga sinabi ni Papa Francisco sa pagtatalaga sa araw na ito, Lunes matapos ang linggo ng Pentecostes, bilang paggunita sa mahal na Birheng Maria, ang ina ng sambayanan o ina ng simbahan. Sabi niya, bilang mapagkalingang gabay ng simbahang umuusbong pa lamang, sinimulan na ni Maria ang kanyang misyon sa silid sa itaas kasama ng mga alagad na nananalangin habang hinihintay ang pagbaba ng Espiritu Santo. Sa diwang ito, pinararangalan ng mga debosyong Kristiyano si Maria sa pamamagitan ng iba't ibang titulo na nagkakatugma-tugma din naman tulad ng pagiging ina ng mga disipulo, ina ng mga mananampalataya, ng mga muling isinilang kay Kristo at gayon din bilang ina ng simbahan. Ayon na rin sa mga isinulat ng mga manunulat sa espiritualidad at sa mga turo ng simbahan ayon kina Papa Benedicto ika-14 at Papa Leon ika-13. Bagaman sa aklat ng pagmimisa sa Roma ay matatagpuan na po ang pagmimisa sa karangalan ng mahal na Birheng Maria, ina ng sambayanan, minarapat po ng ating Santo Papa noong 2020 na italaga ang araw na ito upang ipagdiwang sa buong simbahan na hindi lang siya optional memorial but an obligatory memorial para ipakita sa atin ang halaga ni Maria sa atin bilang simbahan. Narinig natin sa unang pagbasa ngayon kung paanong naging kasama ng mga alagad ang mahal na Birhen sa paghihintay ng Espiritu Santo. At ito ay nagpapatotoo na mula pa noon, kagaya ng narinig natin sinabi ni Papa Francisco, kasakasama na natin ang ating mahal na Birhen bilang kamanlalakbay ng ating simbahan. Kung kahapon yung paglulunsad ng simbahan o birthday ng simbahan, ngayon ipinapaalala sa atin na bilang simbahan, hindi lang ibinigay sa atin ng Espiritu Santo, kundi si Maria bilang ating ina. At kailan ibinigay yan ni Jesus? Baka iniisip ninyo na imbento lang ng simbahan na tawagin natin at ituring si Maria bilang ating ina. Sa krus, nandoon ang minamahal na alagad na kung maaalala ninyo last week, tinalakay natin sa ating pagninilay, ang minamahal na alagad ay walang pangalan sapagkat siya'y kinatawan ng bawat Kristiyano o siya yung kinatawan ng ating simbahan doon sa paanan ng krus. Nandun ang mahal na Birheng Maria kasama ang iba pang babae. At ang
isa sa mga huling habilin ni Jesus ay ito. Sinabi niya sa minamahal na alagad, ito ang iyong ina. At sinabi niya sa kanyang inang si Maria, narito ang iyong anak. Anong ibig sabihin nito? Na nais ni Jesus na ituring nating ina ang kanyang ina. So whenever we honor Mary as our mother, we are honoring our Lord too. Sa pagpaparangal natin sa mahal na Birheng Maria, pinararangalan din natin si Jesus na naghabilin sa atin sa kanyang ina. At kung paanong inaruga ng minamahal na alagad si Maria at pinatuloy sa kanyang tahanan, inaanyayahan tayo at pinapaalalahanan na si Maria ay dapat magkaroon ng puwang sa bawat puso at tahanan ng bawat Kristiyano. Akala ng iba, dahil gusto lang nilang kontrahin ang pananampalatayang Katoliko, binabastos nila si Mama Mary, akala nila si Mama Mary lang ang binabastos nila. Pero ang totoo, kapag hindi mo pinarangalan ang mahal na Birheng Maria, binastos mo rin ang Panginoong Hesus. Because kung paanong inutos ni Jesus na ibigin natin ang Diyos ng higit sa lahat, at ibigin natin ang ating kapwa gaya ng ating sarili, ibinilin din niya na parangalan din natin ang kanyang ina, sapagkat inihabilin niya doon mismo sa krus si Maria upang maging ating ina, at inihabilin niya ang simbahan sa kanyang ina upang pangalagaan bilang kanyang anak. Kaya nga, dito manggagaling ang ating kapanatagan na may ina na kumakalinga sa ating lahat. Kung siya ay may puwang sa ating puso, tandaan natin na may puwang din tayo sa puso ng mahal na Birheng Maria. Kung paanong inilapit niya kay Jesus yung pangangailangan ng mag-asawa na naubusan ng alak doon sa kasalang sa Kana, ilalapit din niya tayo sa Panginoon. Naalala ba ninyo ang sabi ng mahal na Birhen ng Guadalupe kay Juan Diego? Ano ang sabi ng mahal na Birhen? Am I not your mother? Hindi ba't ako ang iyong ina? Kaya ang tanong, tumatawag ba tayo sa Kanya? Sana maging inspirasyon natin ng mahal na Birhen para magpatuloy tayo sa buhay at patuloy tayong lumago at lumalim sa ating pananampalataya. Sa ating bansang Pilipinas, kitang-kita ang puwang ng mahal na Birhen sa puso ng bawat Pilipino at sa bawat tahanan. Tingnan nyo lang sa sarili ninyong katawan. Ilan sa inyo dito may dalang rosaryo o kaya may nakasuot na medalya milagrosa o skapularyo ng mahal na Birhen? Taas ang kamay. Tingnan ninyo, ang dami, di ba? Lagi kayong may dala. Paalala na ang mahal na Birheng Maria ay inyong kasakasama at pinararangalan natin siya bilang ating ina. Amen? Sino sa inyo sa bahay, sa cellphone, may imahen ng mahal na Birheng Maria? Taas ang kamay. Tunay ang sinabi ng mga obispo ng Pilipinas na tayo ang pueblo amante de Maria, ang bayang sumisinta kay Maria. Kaya bilang simbahan, hindi lang tayo dapat mamintuho sa mahal na Birhen, kundi sumunod tayo sa kanyang halimbawa. Si Maria, nang malaman niyang siya'y ina ng tagapagligtas, ay hindi nag-atubiling pumunta kay Elizabeth kahit nagdadalang tao. Dinala si Jesus sa kanya. At ito'y paalala sa ating lahat na dapat din nating dalhin si Jesus sa ating kapwa at maglingkod tayo sa ating kapwa, kagaya ng ginawa ng mahal na Birheng Maria. Lalo na sa mga taong hindi pa nakakakilala kay Jesus, ipakilala natin siya sa pamamagitan ng ating paglilingkod. Dahil bilang simbahan, ipinapakita sa atin si Maria bilang huwaran ng misyon
Hindi lang tayo dapat nakukontento na nandito tayo sa loob ng simbahan at ginagawa natin ang pananalangin at pagdedebosyon. Dapat tayong humayo sa mundo, kagaya ng simbahan na humayo kahapon sa pista ng Pentecostes upang ilapit ang mga tao kay Kristo at upang sila ay manampalataya kay Kristo. Kung paanong inilapit ng Panginoon si Maria sa atin upang atin siyang maging ina. Sana tayong mga pinapatnubayan ni Maria, ang ating ina, ay matuto ding ilapit si Jesus sa iba. Amen. Na-inspire ka ba sa narinig mong mensahe ng ating pagninilay ngayon? Abay, wag mong sarilinin yan. Ibahagi mo, ishare mo ang message nito sa iyong mga pamilya at mga kaibigan. Sabi nga namin dito sa SMS, share the message of salvation. At huwag mo kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel para manatili kang updated sa mga contents natin. At bisitahin din at i-like ang ating iba pang mga social media platforms sa TikTok, Facebook, at Instagram. Hanapin lamang ang Sa Madaling Sabi ni Father Franz Dizon. Mapapakinggan din po ninyo ang araw-araw kong pagninilay sa #1 Catholic meditation app sa mundo na ginagamit na ngayon ng 2 milyon mahigit na mga Pilipino sa buong mundo. Ito ang Hallow app. Kung ida-download ninyo ito ngayon ng libre, ay makaka-access pa kayo sa 10,000 plus contents nito sa loob ng 90 days. Gamitin lamang ang code na FRFRANZ o Father Franz. hallow.com/FRFRANZ. At sama-sama po tayong magpalalim ng ating pananampalataya at uulitin ko, ibahagi natin ito sa iba. Muli, ako po si Father Franz Dizon at ito po ang Sa Madaling Sabi, sharing the message of salvation.